Mga kabayan, may mga bagong update ulit tayo tungkol sa issue ng mga flood control projects. Unang update, isang paglalantad ng mga irregularidad ang isinagawa ng congressman ng Cebu City South District. Pangalawang update, isa pang flood control project sa Oriental Mindoro ang nadiskubre at tinutukan ng media at pamahalaan. Ating alamin ang mga detalye sa mga bagong update na ito. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Sa gitna ng lumalalang issue sa mga anomalya sa proyektong pang-infrastruktura ng gobyerno, isang kontrobersyal na flood control project sa Mindoro ang binigyang pansin ng media at ng pamahalaan. Sa isang ulat ng kilalang news outlet sa bansa, tinaguri ang manananggal na proyekto ang flood control project na ito. Isang tila hindi natapos at tila putol ang implementasyon sa kabila ng malalaking pondong inilaan dito. Iniuugnay ang proyekto sa isang kumpanya na pagmamay-ari o may koneksyon sa pamilya Diskaya na ngayon ay tinututukan sa mga aligasyon ng katiwalian at irregularidad sa pagpapatupad ng mga proyektong pinuponduhan ng pambansang gobyerno. Ayon sa ulat, ang tinatawag na Manananggal Project ay isang flood control initiative sa Bulacan na umano'y may malaking budget ngunit makikitang wala sa kondisyon o hindi naaayon sa plano. Ang proyekto ay tila putol-putol ang istruktura at hindi buo ang implementasyon, bagay na lalong nagpalalim sa hinala ng publiko ukol sa tunay na layunin at kalidad nito. Ang pangalan ng pamilya Diskaya ay lumutang dahil sa kanilang koneksyon sa kontraktor ng proyekto, partikular sa kumpanyang St. Timothy Construction, na pinatawag mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang humarap at magpaliwanag sa mga isyung lumilitaw. Isa ito sa mga senyales ng mas pinaigting na panawagan ng gobyerno para sa transparency, lalo na sa mga proyektong may kinalaman sa kaligtasan ng publiko. Hindi lamang isang proyekto ang isinasangkot sa usapin. Sa mas malawak na pagtingin, lumalabas na ang pamilya Diskaya sa pamamagitan ng iba't ibang kumpanya, kabilang na ang St. Timothy Construction at Alpha and Omega, ay nakakuha ng halos 31 bilyong halaga ng flood control projects mula 2022 hanggang 2025. Sa datos ng Department of Public Works and Highways at iba pang ahensya, kabilang sa top 15 contractors, ang mga kumpanyang ito, ayon sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism, binansagan na nga ang mag-asawang Diskaya bilang flood control king and queen ng Pilipinas dahil sa dami at laki ng mga proyektong nakuha nila sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ngunit sa kabila ng laki ng pondo at dami ng kontrata, kaliwat kanan ang mga ulat ng irregularidad. Sa Las Piñas City, natuklasan na ang Alpha and Omega ay may project na halos 19 na milyon na halaga, ngunit halos 26% lamang ang natapos. Sa Iloilo City naman, may mga flood control projects ang mga kumpanyang konektado sa Diskaya, ngunit walang mayor's permit o business permit, isang malinaw na paglabag sa mga patakaran ng lokal na pamahalaan. Bukod dito, lumabas rin sa investigasyon ng Senado at Kamara na sa kabuuan ay umaabot sa 138 proyekto ng flood control sa bansa ang isinagawa o isinasagawa ng mga kumpanyang ito. Karamihan ay may reklamo ng pagkaantala, mababang kalidad o pagiging ghost projects. Lalo pang tumindi ang usapin nang banggitin ni Pangulong Marcos na personal niyang pinatawag ang mga kinatawan ng St. Timothy Construction upang magpaliwanag. Ayon sa kanya, hindi siya magdadalawang isip na papanagutin ng sinuman, kaibigan man, kaalyado o kilalang personalidad, kung mapatutunayang may sabwatan o kapabayaan sa paggamit ng pondo ng bayan. Ito ay sinundan ng pagbuo ng isang special panel ng Ombudsman upang imbestigahan ang mga flood control projects sa buong bansa. Layunin ng investigasyon na tukuyin kung may korupsyon, kakulangan sa due diligence o sistematikong pagkakamali sa pagpili ng contractors at sa pagbibigay ng pondo. Sa gitna ng lahat ng ito, nagiging sentro rin ng diskusyon ang kung paano pinipili ang mga proyektong ito. Sa parehong pagdinig sa Kongreso na may kaugnayan din sa mga flood control projects sa Cebu City, lumabas na may 70-30 policy sa alokasyon ng budget.
70% para sa national roads at major rivers at 30% para sa local infrastructure. Ngunit lumalabas na sa maraming kaso, ang mga pinakaapektadong lugar ng pagbaha, particular sa urban centers, ay hindi napapasama sa prioridad. Nagkaroon tuloy ng panawagan na gawing mas flexible ang proseso ng pag-prioritize at tiyaking ang mga proyekto ay hindi lamang nakatutok sa paper-based planning, kundi sa aktwal na pangangailangan ng mga komunidad. Isa pang mahigpit na usapin ay ang alegasyon ng standard na cut o kickback ng ilang opisyal sa mga proyekto. Sa ilang pagdinig, lumitaw ang usap-usapang may 25% cut umano ang ilang kongresista sa bawat proyekto. Bagay na hindi pa napapatunayan, ngunit lumilikha ng agam-agam at kawalan ng tiwala ng publiko. Lalo pang naging kontrobersyal ang issue ng banggitin sa media na ilang contractors ay hindi rin nagbabayad ng tamang buwis at kabilang dito ang ilang Diskaya-linked companies. Sa kabuuan, ang kaso ng manananggal na proyekto ay hindi lamang sumasalamin sa isang lokal na problema sa Bulacan, kundi isang mas malawak na larawan ng systemic flaws sa pagpapatupad ng mga proyektong pang-imprastruktura sa Pilipinas. Sino po ang nag-iingat ng ebidensya at nagbabantay sa loob ng DPWH na walang mawalang mga documents, etc. that you will need in cleaning up the department? Sa ngayon po, kami po ay unang-una nag-institute ng measures na pagpasok po namin nung Martes ng measures para siguraduhin na walang lalabas ng mga dokumento. No, meron po akong mga sinama sa papasok na team. Ang iba po sa kanila ay dating mga miyembro ng Philippine National Police, kagaya po ni former PNP General Ato Bisnar, who used to be the head of our OTS, who will be coming in. Sila po ay nag-institute na rin po ng mga measures para i-secure yung mga dokumento. On the issue po yung nag-offline nung September 1, ano nangyari? Marami po atang, nagkaroon po ata ng deluge of users, up by, they're saying here, 700% higher than normal, which resulted in essentially the system to crash. No? So we will instruct po, Madam Chair, the IT department, the PIS department to find a way to address this. No? Pero po, yun po ang ginawa po namin. No? So, because it's very important po na ma-preserve po natin yung mga dokumento doon kasi yun po ang magiging basehan. Lalo na later on po, pag natayo na yung independent commission na itatayo ng ating Pangulo, critical po yung mga dokumentong yan. Thank you, Mr. Secretary. In relation to that, it's a very big challenge for you to comply with the President's directive. Have you begun coordination with agencies like the Office of the Ombudsman and the Department of Justice? Because I think you're going to need a lot of help. Yes, actually, ang initial coordination na ginawa po namin is with the Commission on Audit. So we have coordinated our efforts, and in the next few days po, actually we will be initiating our recommendations together with the COA on some of the projects that have been discovered as anomalous. Pero tuloy-tuloy po yan, and we are looking forward po to the creation of the independent commission by the Office of the President para po sila po ang magiging katuwang namin dito sa clean-up na gagawin po natin na pinag-utos po ng ating Pangulo. In relation to preserving the evidence, I just have a few suggestions given my background in the legal profession. Perhaps it would be good to, number one, consider asking the employees and officials of DPWH to execute waivers of the bank secrecy law. Although that's not part of the standard waiver SOP, I think there's no legal impediment to requesting them to do that. It may as well be good po to issue an order securing all government electronic devices, computers that may have been used by those who have been dismissed
or who have retired or resigned, because those are government property, wala pong right to privacy ang mga official na gumamit nun. And under the law and jurisprudence, you may access that and determine if there are communications there that are incriminating, magagamit po yon laban po sa kanila. In relation to that as well, it may be good to request the telcos to preserve records of the cell phones, especially, I'm not sure the practice in the DPWH, if those are government issued or not. But if they are government issued, again, there is no right to privacy on the part of the users or government officials, and you may access text messages, cell phone calls, even locations of at particular times if there are issues about who they met with or when they met with them. One last thing po, and again, this is just purely by way of suggestion. The Supreme Court has a rule on the issuance of cyber warrants that would apply to all offenses, including, I understand, corruption offenses that are done through the use of any kind of electronic or computer device. So if you come up with information or evidence looking in that direction, perhaps it may be something to consider to secure warrants to intercept electronic data or to obtain data already found in cell phones and other electronic devices. Thank you very much, and thank you, Madam Chair. Madam Chair, these are very, very important and very, very welcome suggestions, especially for the suggestions on securing the electronic devices. No, and I was just looking at former General Bisnar, and we will be doing that, as well as the cyber warrants. We will be coordinating po with General Bernard Yang of PNP Cybercrime to ask them to assist us on this. Sir, thank you so much po for those invaluable suggestions. Sa isang mainit na pagdinig ng Kongreso, inilantad ni Congressman Eduardo Rama Jr. ng Cebu City South District ang umano'y mga irregularidad sa pagpapatupad ng mga flood control projects sa kanyang distrito. Sa kabuuan, mayroong 11 flood control projects na may tinatayang halagang 500 milyon ang pinondohan. Ngunit kinwestiyon ni Kong Rama ang kalidad ng mga ito at ang mismong proseso ng pagpili ng mga proyekto. Isa sa mga pangunahing issue ay ang aligasyon ng mga ghost projects at mga substandard na infrastruktura. Sa harap ng mga kinatawan ng Department of Public Works and Highways at ng mga kontraktor, iginiit ni Rama na kailangan ng higit pang transparency at accountability sa implementasyon ng mga proyektong ito, lalo't buhay ng mga tao ang nakataya tuwing may pagbaha. Ayon sa panig ng DPWH, ang mga proyekto ay nanggagaling sa mga district engineering offices na sinasubmit sa regional offices at kalaunan ay ipinapadala sa central office batay sa prioritization. May umiiral na 70-30 policy, kung saan 70% ng pondo ay para sa mga national infrastructure tulad ng national roads at major river flood controls, habang ang 30% ay para sa mga lokal na proyekto. Ngunit iginiit ni Rama na bagamat mahalaga ang mga pangunahing ilog, mas dapat bigyang pansin ang mga urban areas sa Cebu na palaging nababaha, gaya ng South Road Properties, Tagunol, Mambaling at iba pa na hindi kabilang sa mga national infrastructure at kaya hindi saklaw ng 70% allocation. Ibinunyag din ng kongresista na may ilang insidente ng pagkamatay sa ilang lugar na dapat sanay na protektahan na ng mga flood mitigation projects, gaya sa Buot Taop at Bonbon. Aniya, ito ay patunay na hindi epektibo ang kasalukuyang implementasyon. Hiniling niya sa DPWH na maging mas flexible sa pag-prioritize ng mga proyekto sa mga urban centers tulad ng Cebu City na isang highly urbanized city. Bukod pa rito, binigyang diin ni Rama na sa tuwing may baha, ang mga kinatawan tulad niya at ang mga alkalde ang sinisisi ng publiko kahit wala silang direktang kontrol sa pagpili ng mga proyekto. Isa sa mga sensitibong bahagi ng pagdinig ay ang issue ng korupsyon. May mga katanungan kung may cut o porsyento ba na kinukuha ng ilang mga kongresista sa pondo ng proyekto. Isang aligasyon na lumalabas umano hindi lamang sa Bulacan kundi maging sa Cebu. Bagamat walang direktang sagot mula sa mga opisyal, sinabi ng mga kinatawan ng DPWH
na hindi nila kinukonsinti ang ganitong uri ng gawain at nakatuon lamang sila sa kung ano ang kailangan ng distrito. Sa kabila ng lahat, binigyang linaw ng mga kontraktor na kanilang mariing itinatanggi ang aligasyon ng ghost projects at substandard outputs. Ilan sa mga kumpanyang tumugon sa mga tanong ng komite ay sina Legacy Construction Corporation, QM Builders, EGB Construction Corporation, Centerways Construction and Development, Sunwest Construction, MD Samidan, LRTKI, Key Builders, Road Edge Trading, Highton Construction at Royal Crown Construction, bagamat umalis na sa pagdinig bago matawag. Iisa ang naging tugon ng lahat ng mga kontraktor. Mariin nilang itinatanggi ang pagkakaroon ng ghost projects at substandard construction sa kanilang mga proyekto. Binigyang diin ng komite na sila ay pananagutin sa susunod na mga pagdinig sakaling mapatunayang taliwas sa kanilang mga pahayag ang aktuwal na kalagayan ng mga proyekto. Binasa rin ni Congressman Rama isa-isa ang 11 flood control projects sa kanyang distrito upang maipabatid sa publiko kung saan napupunta ang pondo. Ilan sa mga ito ay ang construction ng flood mitigation sa Guadalupe River sa Barangay Inayawan, 50 milyong piso. Sa Barangay Sapangdako, 42 milyong piso. At mga proyekto sa Mananga River sa Barangay Bongbon na umaabot sa 100 milyon bawat isa. May iba pa ring proyekto na nakakalat sa iba't ibang barangay gaya ng Tagbao, Buot Taop at Mambaling. Ipinunto ni Rama na kahit may ginagawang mga proyekto, nananatili pa ring malubha ang pagbaha sa mga urban areas na tila hindi naaabot ng kasalukuyang alokasyon ng pondo. Nagpahayag din ng suporta ang Regional Director ng DPWH sa panawagan ni Rama na maging mas responsive ang mga proyekto. Ayon sa kanya, handa silang isaalang-alang ang panukalang magkaroon ng mas flexible na ratio. Maaaring hindi lamang 70-30 kundi 50-50. Upang mas mapagtuunan ng pansin ang mga lugar sa urban centers ng Cebu. Kinilala rin ng DPWH ang pagiging progresibo ng Cebu City kumpara sa ibang bahagi ng bansa, kaya't nararapat lamang na bigyan ito ng mas malaking kalayaan sa pag-prioritize ng proyekto. Sa pagtatapos ng pagdinig, muling iginiit ni Congressman Rama na ang pangunahing layunin niya ay matiyak na ang bawat pisong inilaan para sa flood control ay napupunta sa tamang proyekto, sa tamang lugar at sa tamang kalidad. Ipinunto rin niya na ang isyong ito ay hindi lamang tungkol sa infrastruktura kundi sa seguridad at kapakanan ng mga mamamayan ng Cebu. Sa kabila ng mga pagtanggi ng mga kontraktor, nananatili ang pagdududa mula sa publiko. Lalo na't may mga ulat ng patuloy na pagbaha sa mga lugar na di umano'y may ongoing o completed na mga proyekto. Ang pagdinig na ito ay isang malinaw na halimbawa ng accountability na hinahanap ng publiko sa mga ahensyang tulad ng DPWH at mga kontratistang kumukuha ng milyon-milyong kontrata mula sa gobyerno. Samantala, sa isa pa nating update,